Magandang araw po. Samahan ninyo ako sa ating nilay-aral ukol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, sa sandaling ito, kami lumalapit sa iyo na may mga pusong handang tumanggap ng iyong salita. Kami nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa pagkakataong ito na makapag-aral at magnilay sa mga katotohanan na iyong inihahayag. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang gabayan kami sa aming pag-aaral. Buksan mo ang aming mga isipan upang maunawaan ang iyong mga salita. At buksan mo ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mga aral. Tulungan mo kayong makita ang kaugnayan ng iyong salita sa aming mga buhay at bigyan mo kami ng lakas na isabuhay ang mga ito. Nawa, ang aming pag-aaral ay magbunga ng pagbabago sa aming mga puso at isipan at maging daan upang kami ay mas mapalapit sa iyo. Tulungan mo kaming maging mga tagasunod na tapat sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay ating pagnilayan ang Ebanghelyo ni San Mateo patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magnilay-aral. Ang unang aral ay tungkol sa tunay na katwiran. Hindi sapat ang panlabas na pagsunod sa batas. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ang tunay na pagsunod ay nagmumula sa loob, hindi lamang sa panlabas na gawa. Ipinakikita rin ni Jesus na ang puot at galit ay kasalanan din, kahit hindi pa ito nauuwi sa pisikal na karahasan. Ang mga salitang umahamak sa kapwa ay may malaking epekto at nagdudulot ng kaparusahan. Isa pang mahalagang aral ay ang aral sa pagkakasundo sa kapatid na napakahalaga. Bago maghandog sa Diyos, dapat muna tayong makipagkasundo sa ating kapwa. Ang relasyon natin sa Diyos ay hindi hiwalay sa relasyon natin sa ating kapwa. Samantala, ipinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng pag-aayos ng alitan habang may panahon pa. Ang pagpapaliban ay maaaring magdulot ng mas malaking problema at kaparusahan. Karagdagan, ang aral sa pagbabayad ng utang ay hindi lamang tumutukoy sa pinansyal na utang, kundi pati na rin sa moral na utang. Dapat tayo maging responsable sa ating mga pagkakamali at magsikap na ituwid ang mga ito. Ang panghuling aral ay nagbibigay babala sa pagiging mapagpaimbabaw. Ang pagpapakita ng panlabas na kabanalan na may puot at galit sa puso ay hindi kalugod-lugod,
sa mata ng Panginoon. At para po sa ating pagbabahaginan, kayo po, anong aral ang inyong natutunan? Isulat po ito sa ating comment section. Nawa ay pagpalain tayo ng dakilang lumikha sa ating paglalakbay sa buhay pananampalataya.